Guys, so ayan, lagyan lang natin to ng update or follow-up, ganyan, or more information about this issue ng GCash. Oh my God. So ito, reply na lang natin itong si ma'am. Yes, nabasa ko po ang policy, maraming proseso bago ka mag-claim ng may police report pa. Totoo. Hindi yung basta-basta na send mo, tapos, hala, mali, gusto kong bawiin, scammer yun. Bawi agad. Ay, walang ganun guys. Hindi yun ganun kasimple. Madugong proseso po ito. Matagal ang proseso. Iimbestigahan yan. Kahit mga scammer mismo yung nasendan ninyo, hindi nyo yun basta-basta mababawi kung wala kayong proof. Dapat, kung scammer yung nasendan nyo, mag-provide kayo ng proof kay insurance company para sila yung magre-reimburse ng pera nyong na-scam. Okay, so ito pa yung nakita kong post. Eto, nag-post ito sa isang group guys. Sabi niya, mga mi, pa-help naman po. Paano po kaya ma-refund to? Na-send ko kasi na nakaproteksyon eh. Ayaw ng pinagsendan ko kasi nakaproteksyon nga. Paano kaya ma-refund? Pa-help naman po. Okay. So, ang kinakatakutan dito ng mga seller or ng receiver, yung mga pinagsisendan nyo, takot sila sa may ganyan. Kasi baka bawiin ng nag-send sa kanila. 'Di ba? Eh, ayan nga oh. 'Di ba? Nangangamba siya or namumroblema siya. Paano niya ngayon bawiin? Oh, di ba kinakatakutan ng receiver na baka mabawi yung pera? Baka kunin din kaagad. Eh, hindi niya nga alam paano bawiin. Eh, nakaproteksyon siya, oh. Di ba? Nakagamit siya ng GCash Protect. Hindi niya nga alam paano bawiin. So, paano mag-work yung sabi nila basta mamaya babawiin? Eh, hindi nga niya mabawi. Ngayon, ang nagiging kawawa dito, yung mga sender na bumili ng GCash Protection na nag-send doon sa ayaw mag-receive ng may ganito, tapos hindi nila binabalik ng kusa. Alam nyo kung paano lang to babalik sa receiver ay kung kusa itong ibabalik ng napagsendan. Kung hindi niya yan ibabalik, edi siya na ngayon yung na-scam. Yung may ganito, siya na ngayon yung na-scam. Kasi kunwari, ayaw mag-receive ng ganyan, bahala ka kung paano mo bawiin. O di siya ngayon ang naloko. So yung receiver na ngayon, siya na ngayon yung scammer. Kasi yun na yung modus niya, ayaw ko mag-receive ng ganyan, wala akong na-receive ganito, ganyan. Diba? Oh. So ngayon, imbis na maganda use niyan, nagiging ano na to, gagamitin na to ng pang-i-scam sa mga nasenda na, ay wala akong na-receive ganito, ganyan. May nagme-message sa akin na wala daw na-receive yung pinagsendan nila kasi nga may ganyan. So kung nakikita nyo, 4,000 yung sinend niya, Send Money Protect, 30 pesos. Etong 30 pesos na to, yun yung binayaran niya sa insurance company para protected siya sa anumang scam na transaction. Hindi mo po siya pwedeng gawing pang-refund basta-basta nang wala namang anomaly ang transaction. Okay? Ganyan po yan. And, ito naman yung sabi ng isang nag-comment, ito oh. To sa pinakamataas. Ayaw kasi ng iba na mag-receive ng my protection kasi anytime daw, sabi niya, anytime daw pwedeng bawiin ng sender yung money. Paano niyang anytime pwedeng bawiin? Na yan nga namang problema ngayong nag-post, paano niya nga bawiin, di ba? So, nasaan yung power ng protection na yan na pwede mong bawiin yung pera mo anytime, aber? Nasaan? Nasaan? Okay, so nagagamit kasi pang scam. Ay nako, insurance po ito, hindi ito, huwag kayong matakot guys, promise, huwag kayong matakot. And then, ako naman ang nag-reply. So, ayan, ang sabi ko, insurance company po ang magre-refund at hindi po mababawi yung na-send mismo doon sa receiver. Either legit or fraud transaction, kanyang-kanya na yon. Okay, so kapag na-send mo na yung pera doon sa receiver mo, kahit scammer pa siya, kahit legit pa siya, hindi mo mababawi yung pera mo nang basta-basta kung hindi niya yun i-send back sa'yo, ibabalik sa'yo. Yun lang yung way. Pero yung parang gamitin mo yung protection na yan, bawiin ko nga yung pera na to. Hindi mo yun magagawa. Kahit anong gawin mo, hindi mo yun magagawa unless may police report ka, yung proof na fraudulent transaction yon. Yung 30 pesos na binayaran natin kay Chubb, yung Chubb po kasi yan yung insurance company. Yun yung binayaran natin ng 30 pesos na GCash protection. O hindi nga si GCash eh, it's Chubb. Kung nagbabasa po kasi tayo, mababasa nyo doon sa baba, Chubb ang bahalang magbalik sa mga perang na-scam, sabi ko doon sa nag-comment niyan. And then, ayan nga, sabi ko pa, anytime pwede po, ayun nga po nga, gusto niyang bawiin, hindi niya mabawi-bawi. Pag hindi po fraud yung transaction, there is no way na mababawi po yan. Need police report, etc. Mahabang proseso po yan, walang mangyayari sa GCash ng receiver po. Okay, so kung sino man yung nasendan nyo ng GCash money, hindi mapapaano yung perang na isend nyo sa kanya, hindi mawawala sa wallet niya. Okay, walang mangyayari doon. Insurance company nga po yung binagbilhan ng 30 pesos at sila po yung magbabalik. So ito, naka-insurance protection ka, tapos, scammer pala yung katransact mo. Nasend mo na sa kanya yung pera. O ngayon, dahil may power ka, kasi nga protected ka ng, yung GCash Protect. Paano mo yun bawiin? Kung pagkasend mo naman sa kanya, kinash out niya yun agad, binali niya yung SIM, gagamit na naman yun ng panibagong GCash account. Paano mo yung mabawi? Diba? Kasi yung mga scammer na yan,
syempre, naka-ready na sila yan. Once na ma-receive nila yung pera, cash out agad-agad, or isend nila sa ibang GCash account. Paano mo yung mababawi? Wala nang laman yung wallet niya. Paano gagana ngayon yan? Isipin nyo. 'Di ba? So, hindi ganun yung kalakaran kasi niyan. Chubb, insurance company po, yung magbabalik sa mga pera nyong na-isend sa mga scammer o kaya fraudulent transaction. Wala po kayong magagawa doon sa na-isend yung pera. Okay? Kaya yung binayaran natin ng 30 pesos sa insurance company, sila ang bahalang magbalik sa mga perang nawala sa atin na na-isend sa scammer. Okay? Kaya yung mga nasisendan niya ng GCash money na mga seller, ganyan, nagbayad kayo sa kanila in exchange of an item, tapos ayaw nilang i-honor yon or sabihin nila na ay hindi sila tumatanggap nun, naku, malamang sa alamang, sila na ngayon ang nangmomodus sa inyo. 'Di ba? Pwede niyo silang i-report sa GCash dahil na-isend niyo naman na yung pera, tapos sasabihin nila ayaw nila ng ganon, and then ayaw nilang ibalik sa inyo yung pera na i-send niyo. 'Di ba? Hindi niyo naman na yung makukuha eh. Tapos kahit dahil naka GCash Protect ka, i-report mo ngayon dun sa Chubb, hindi ngayon hindi rin i-honor yun ng Chubb dahil nga legit transaction naman. 'Di ba? It is legit transaction unless kung hindi pa ayaw niyang ibigay yung item sa iyo tapos ayaw niya ibalik yung pera na i-send mo sa kanya. Ayun, gagamitin mo yon as evidence or as proof para mag-claim ng insurance kay Chubb. And madugong proseso yon. Okay, so ganyan po yung niyan, kalakaran niyan. Insurance po yan, mahabang proseso, magsasawa ka na lang. Siyempre hindi naman madaling pumunta ng pulis para mag-report ng ganyan. 'Di ba? Wala rin kasi kasiguraduhan, 'di ba? So, ang maganda dyan, bago kayo mag-send ng pera, huwag nyo na lang i-slide yung GCash Protect. Kasi 30 pesos yun. Once na nagbayad yun ng 30 pesos, 1 month yun na protected ka. Every time na mag-send ka ng money, protected ka na. Hanggang 30 days. So, sana mas malinaw. Hindi po yun mababawi yung na-send doon sa wallet ng receiver. Kahit pa scammer mismo yung nasendan ninyo, hindi nyo yun makukuha. Dahil pag scammer nga yung nasendan ninyo, matik yun cash out agad or send to others. Wala kayong makukuha sa GCash account nyo, guys. Hindi yun uubra, kahit ilang protection pang bilhin nyo kay GCash. Kung ganon yung iniisip nyo, hindi yun ganon. Okay? Chubb, insurance company po, yung magbabalik sa pera nyo in case na na-scam kayo. Okay? So, sana mas maliwanag at sana huwag na kayong matakot at huwag nang magpakalat ng mga hindi totoong information. At sana basahin nyo rin yung ito. So, ito po yung cover ng protection, guys. Ayan, kung nag-avail po kayo ng 30 pesos na GCash Protect, ito. Like for example, nakapag-login kayo sa isang peking website, tapos nakuha yung pera nyo doon. Siyempre, scammer nga yung may nun. Doon, yan yung cover niya. Diyan mag-work yung insurance, guys, kasi papalitan nila yung perang nawala sa inyo. Basta, may-prove mo na na-scam ka nga dito, na wala yung pera mo dito. So, ayan guys, yung mga magsisend sa inyo ng mga link, ganito, ganyan, nanalo ka ng ganito, ganyan, nag-login ka doon, nilagin mo yung GCash mo doon, then boom, nawala bigla yung mga funds mo sa GCash. Yan, covered ka dyan ng GCash Protect na yan. Yan po yung gamit niya, okay po? At hindi yung iniisip ng iba na ginagamit na pambawi ng pera na na-send doon naman sa kanilang legit transaction. Hindi yun, walang ganon, okay? Ito pa yung isa, kung sakaling na naging victim kayo, biktima ng social engineering attack, ayan, kailangan nyo mag-report pa 72 hours and obtain a police report. O, diba? Ang hirap yun. Pupunta ka ng police. Dapat may copy ka pa ng report mo from police. Ayan, para lang makapag-claim ka ng insurance. Ganon po yun. Pero ito naman yung pinakamasaklap, guys. Sabi niya dyan, the company will not pay any compensation. Hindi nila kayo babayaran or ibabalik yung mga pera nyong nawala na scam kung, ayan yung mga mahilig magbigay ng kanilang OTP or MPIN sa kanilang hindi naman kakilala or sa kahit sinong tao. Tapos, hinayaan nila yung ibang tao na magbukas ng kanilang GCash at pinagkukuha yung laman ng kanilang GCash. Ibig sabihin, legit transaction yon kasi willing kang ibinigay yung MPIN mo, yung OTP mo doon sa ibang tao para makuha yung pera mo. Hindi cover yan ng insurance. Diba? Nakita nyo yon? Ganyan katalino ang insurance, guys. Hindi nyo basta maiisahan ng insurance. Kasi kung ganyan nga naman ang sitwasyon, edi kunwari, bibigay mo na lang doon sa kaibigan mo, oy, buksan mo tong GCash ko, ganyan, kuhanin mo yung laman. Tapos mag-file ako ng report sa insurance, tapos sabihin ko na lang na na-scam ako. Wow.
'Diba? Walang ganon. So may mga limits, may mga exclusion po itong insurance na binabayaran natin kay Chubb. Hindi ito pwedeng gawan ng mga kung anong istorya para lang makapanlamang tayo sa kapwa. Mabawi natin yung perang na isend naman natin, na legit naman yung transaction, ganon. So hindi po yun ganon kadali. So don't worry guys, GCash is still safe. Basta wag natin ibinibigay yung OTP at MPIN natin kung kani-kanino at huwag tayong naglalag in sa kung saang-saang website. Okay? Yun lang po.